Magandang hapon po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Alas 5 ng hapon at actually kagaling ko lang mula sa trabaho. Maaga akong pumasok kanina kasi ang dami kong project na ginagawa sa work. So ngayon pag-usapan po natin yung isang babae na tumatawag kay Sir Paul ng daddy, girlfriend daw siya ni Sir Paul. Kung ano-ano yung mga sinasabi niya. At sa totoo lang, mula nag-umpisa ang Krishna, doon lumabas sa mga comment section ng aking mga reaction videos ang tungkol sa babaeng ito. At maraming mga nagsabi na mag-reaction daw ako or tungkol sa babaeng ito. Sinasabi nila sa mga comments o kaya sa private message. Ngayon, nung una, hindi ko siya pinapansin. Pero dahil palagi na lang, so, tinignan ko yung mga post ng babae na nag-claim na boyfriend niya si Sir Paul. So ngayon, nung una kasi, sabi ko sa isip ko, nung hindi ko pa nakikita yung mga post ng babaeng yon, sabi ko is, malay natin, baka nga totoo, baka nga girlfriend ni Sir Paul. Kumbaga, nakakahiya naman na mag-reaction if may katotohanan nga. So anyway, dahil lagi na lang sinasabi sa mga comment section at saka sa messages sa Facebook ko. So I tinignan ko at nakita ko nga na yung mga post ng babae na gano'n na sa kanyang mga post, talagang akala mo talaga yung totoo. Na yung mga post niya, akala mo post talaga ng isang girlfriend. No? At sa totoo lang, I had to in-analyze ko. At ito yung nakita ko. Hindi pa ako expert pagdating sa psychology. Though kahit na 3 semesters of psychology na pag-aralan natin, at the same time, marami din tayong experience sa work natin na may mga tinatawag na psychiatric problem, no? At nakita ko, I may be wrong, pwede akong nagkakamali, pero most likely hindi. Sa kasi isang katulad ng isang sikat na tao, no, gaya ni Sir Paul, imagine na meron si Sir Paul, meron siyang subscribers na more than 4 million na ba? Almost 5 million na ang subscribers ni Sir Paul, no? Usually kasi, hindi po kaila na ang mga super famous na mga tao, yung mga sikat na tao, meron talaga yung mga stalkers na tinatawag, na mga fans din nila yung mga stalkers na to. At actually, kagaya no, hindi ko alam kung kilala nyo si John Lennon. Siguro, I'm sure kilala nyo kasi most naman ang nanonood sa akin is from 50 years old and above. So, as you know, si John Lennon, very, very famous. At kung sino yung pumatay sa kanya, isa niya ring fan. Yung isa rin na biglang super sikat na Mexican singer, ang pumatay din sa kanya is ang kanyang fan. So, maraming mga pangyayari na yung mga sikat na mga actors or sikat na singers ang nagtangka sa kanilang buhay at yung mga ibang namatay is yung talagang obsessed sa kanila o yung mga fanatic na tinatawag na mga fans nila. So,
hindi po yun, hindi yun makakaligtas si Sir Paul sa na magkakaroon siya ng mga tagahanga na nagkakaroon ng obsession sa kanya, at hindi po yun pwedeng sabihin na hindi yun imposibleng mangyari. At ito nga yung nakita ko sa babaeng ito, pero yung babaeng ito na nag-claim na girlfriend siya ni Sir Paul, hindi po yun kasi obsession. Ang obsession kasi, yung talagang iba kasi yung obsession at iba yung nakita kong sakit ng babaeng ito. Ang obsession kasi, sandali ha, ang obsession kasi, pag yung isang tao ay na-obsess sa isang tao, alam niya pa rin yun. Alam niya pa rin yung katotohanan na masyado niyang hinahangaan, masyado niyang tinatangkilik, na tuloy na nagiging hindi na normal. Pero alam niya. Yun po ang obsession. Ang palagay kong sakit ng babaeng ito is meron siya yung tinatawag na delusional disorder. Ang pagkakaiba po nito is talagang naniniwala siya na meron silang relasyon ni Sir Paul. Let's say probably because maaring nag-comment siya in the past, tapos pwedeng nilagyan na ni Sir Paul ng heart yung comment niya. Enough na yon para masabi niya ng isang taong may delusional disorder, pwede niyang sabihin na, ay, mahal din ako pala ng taong ito, hinartan niya yung comment ko. So, because na merong problema sa kanilang pag-iisip, nagiging abnormal po yung pagtanggap nila ng mga bagay, at ang babaeng ito is, kaya sinasabi ko na meron siyang delusional disorder, na hindi lang siya obsession, kasi naniniwala siya, malaki ang paniniwala niya na si Sir Paul ay boyfriend niya. So, iyon po ang pagkakaiba po niyan. Kaya, ang isang kagaya niya, kung minsan nagkakaroon ng delusional disorder, may mga taong nagkakaroon ng delusional disorder, is kagaya niya na isang OFW na cut off mula sa kanyang pamilya, at sa kanyang, pwedeng mangyari ito ha, pwede lang mangyari ito, na sa kanyang super na pagka-homesickness, nawawala na sa tamang wisyo yung kanyang pag-iisip. Or, pwede rin siya kasi na maging biktima ng pang-aabuso din. For example, ang nang-abuso sa kanya is kabaliktaran ng nakikita niyang pagkatao ni Sir Paul. So ngayon, gusto niya yung isang kagaya ni Sir Paul na, at akala na niya is dahil sa sinusundan niya si Sir Paul, at yun nga ang pwedeng nangyari doon, na maaring nilike ni Sir Paul ang comment niya, maaring hinart. So ngayon, nagkaroon na siya ng idea na, at paniniwala, hindi lang idea, paniniwala na mahal nga siya ni Sir Paul. Ayun po yung tinatawag na delusional disorder. Ang hirap lang kasi sa mga, nagraran ba ako? Ang hirap nga lang kasi sa mga bagay na ganito, dahil sa paniniwala na nila na may katotohanan, na katotohanan ang kanilang paniniwala. O, yun po ha, naniniwala sila na ang kanilang paniniwala ay katotohanan. For example, naniniwala siya sa sarili niya na boyfriend nga niya si Sir Paul. Okay? Yun po yung tinatawag na delusional disorder. Ngayon, ang nangyayari nito, totoo nasasaktan siya. Kung isang kagaya mo na normal na tao, na may nakikita ka na babae na aali-aligid sa boyfriend mo, sa asawa mo, magsiselos ka, masasaktan ka, di ba? That's a normal reaction. Itong taong ito, na kahit hindi pa sila nagkikita ni Sir Paul, na talagang wala naman silang ugnayan, talaga yung paniniwala niya, yung isip niya talaga is totoo. Kaya nasasaktan siya tuwing nakikita niya na bigla nagkaroon ng
nagkaroon ng collab team si Sir Paul. 'Di ba? Doon naman siya talagang sobra na yung nagiging reaction na niya nung lumabas na si Krishna. Nung wala pa si Krishna, ano lang siya, yung andyan lang, Daddy Paul, mga ganon-ganon. Pero nung lumabas na si Krishna, iba na, umiba na yung level ng kanyang pag-iisip, no? Kaya hindi ko siya masyadong may paliwanag sa Tagalog, kaya pasensya na po. So, ang nakakatakot lang nito is kagaya nga ng mga nagkaroon ng psychiatric issue sa mga naging fans ng mga ibang mga sikat na tao na to the point na pinatay nila ang kanilang iniidolo, to the point na sinaktan nila ang kanilang iniidolo, to the point na physically in-stalk nila ang kanilang iniidolo. Yun ang mahirap doon. Mayroon dahilan. Kagaya yung sabi ko kanina, maaaring biktima rin siya ng pang-aabuso. Maaaring siya ay sa kanyang pagka-homesick is na sisira na ang kanyang wisyo. O kaya talagang meron siyang psychiatric problem talaga at na kinakailangan niyang magamot. So, sa totoo lang, nung nakikita ko yung mga post niya, actually naawa ko. Kailangan niya actually ng tulong ang babaeng ito, no? Kinakailangan niya ng psychiatric help na tinatawag. So, hopefully, na hindi siya naaabuso doon sa bansang kinaroroonan niya. Kasi pwede rin namang nangyari na baka yung naging asawa niya, yung inabuso siya, gano'n, na alam niyo na sinasaktan siya. Pwede rin kasing nangyari yun. O kaya nung siya ay lumalaki, na bata pa, pwedeng mangyari yun. Usually kasi ang mga may problema sa psychiatric na tinatawag is nag-uumpisa yan mula nung pagkabata. O meron talaga yung traumatic na nangyari sa kanilang buhay. Kaya itong babaeng ito, huwag po natin siyang kamuhian. Dahil sa totoo lang, kinakailangan niya actually ng tulong. So, kung mapapanood mo to, kilala mo kung sino ka, sana pumunta ka sa doktor at humingi ka ng tulong, sabihin mo sa doktor ang mga nararamdaman mo at may pagkaasa ka pang gumaling, bibigyan ka lang naman ng gamot. At sana po naintindihan nyo ang ibig sabihin nito. Medyo dangerous ito actually. Medyo may pagkapanganib actually ito. Pero kung habang siya ay nasa ibang bansa lang, malayo kay Sir Paul, okay lang. Alam nyo, hindi naman niya pwedeng magawa ng kasamaan si Sir Paul kasi nasa ibang bansa naman siya. Ayun nga lang talaga, mahirap talaga na sa pagka sobrang sikat ni Sir Paul, meron talaga yung mga lalabas na may mga psychiatric issue na ganyan na nagiging fans ng isang super sikat. Hindi siya yung what you call this, hindi po siya imposible. Talagang meron po ganyan talaga na nangyayari. Yun nga lang, ang pwedeng gawin ng mga fans, subscribers ni Sir Paul, talagang pagdasal na lang natin ang kanyang safety sa araw-araw. Kasi hindi lang, ang hirap kasi sa isang sikat na kagaya ni Sir Paul, no? Hindi lang kasi yung mga lugar na pinupuntahan nila na mapanganib, yung mga daan na mapanganib, may mga ganun po talaga. May mga tao na nagkakaroon na, or merong mga psychiatric issue na nakita nila si Sir Paul at sa feeling nila siya yung kanilang tagapagligtas, siya yung kanilang pwede lang mahalin, at to the point nga na gaya ng babaeng ito, akala niya is mahal siya ni Sir Paul. Kaya yung tinatawag
na delusional disorder po ang tawag dyan. Mas higit pa sa obsession. Ulitin ko po ha, ang obsession, kung ang isang tao ay na-obsess sa isang tao, alam pa rin niya. Alam pa rin niya na na-obsess siya. Yun ang kaibahan. Samantalang ang delusional disorder, naniniwala siya na katotohanan ang kanyang paniniwala. So, sana po is naintindihan natin. At kung meron po kayong mga tanong, i-comment lang at sasagutin natin. Again, ulitin ko po, hindi ako eksperto, pero dahil sa nakita ko nga ang kanyang mga post, nakita ko kung paano niya ipaglaban si Sir Paul sa babae na akala niya na nangaagaw sa kanya, nangaagaw kay Sir Paul mula sa kanya, is doon ko na nakita na may malaking problema nga sa pag-iisip ang babaeng ito. So, kahit ano pa ang pwede ang sabihin nyo sa kanya, hindi po yun tatalab. Dahil nga sa kanyang sakit sa pag-iisip na delusional disorder. Na kahit pa sabihin nyo kung ano yung katotohanan, hindi totoo yung pinapaniwalaan mo. Hindi totoo. Hindi po siya maniniwala. Hindi kayo paniniwalaan. Kaya nagsasayang lang kayo ng oras at saka yung pagkagalit nyo sa isang tao na wala po sa katinoan ang pag-iisip. So, yun lang po ang pwede kong sabihin sa topic na to. Again, kung merong mga expert dyan na nanonood sa atin, correct me if I'm wrong, I know na pwede nyo sabihin na ang bilis mo namang i-diagnose. Hindi po kasi, kung minsan, nakita ko, tinignan ko lahat ang mga posts niya, ang mga panlalait niya kay Krishna. So, yun. And hopefully, sana lang mali ako. Alam niyo po yun, kasi medyo delikado po ang kalagayan ng babaeng yun. No? At maraming salamat sa inyong panonood. Sana po i-like and share nyo itong video natin na to para mas marami pa tayong matulungan. Yan. Maraming salamat po.